Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ano ang tula? Ikalawa, anyo ng tula? Ikatlo, elemento ng tula. Ang tula ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking aliw-iw. Narito ang ilan sa anyo ng tula. Una, ang malayang taludturan, isang tula na isinulat ng walang sinusunod na patakaran kung hindi ang anumang naisin ng sumusulat. Ito ay ang anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ikalawa, tradisyonal na tula. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan. Ikatlo, may sukat na walang tugma. Ikaapat, may sukat na may tugma. Ang tula ay may tinatawag na elemento. Unang bilang, sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, ang salitang isda. Pagpapantigin, is-da. Ito ay may dalawang pantig. Sunod na halimbawa, isda ko sa Mariveles. Is-da ko sa Mariveles. Binubuo ito ng 8 pantig. Mayroon tayong iba't ibang uri ng sukat. Una, wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. Ikalawa, lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway, hubad sa bait at muni sa hatol ay salat. Ikatlo, lalabing animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis, ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid. Ikaapat, lalabing waluhin. Halimbawa, naroon din sa loobang may bakod pang kahoy na malabay. Ang mga tulang may 12 at 18 ay may sesura o hati na nangangahulugang saglit na paghinto ng pagbasa o pagbigkas sa bawat ika-6 na pantig. Halimbawa, ang taong magawi, sa ligaya't aliw, ang mahina ang puso't lubhang maramdamin. Tinanong ko siya ng tungkol sa aking mga panaginip. Pagdakay tumugon, ang panaginip ko'y pag-ibig, pag-ibig. Ikalawang elemento ng tula ay saknong. Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya o taludtod ang tawag. Ang 2 linya ay couplet, 3 linya, tercet, 4 na linya, quatrain, 5 linya, quintet, 6 na linya, sestet, 7 linya, septet, 8 linya, octave. Ang couplets, tercets at quatrains ang madalas na ginagamit sa tula. Ikatlong elemento ay tugma. Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tunog. Lubha itong nakakaganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog. Mayroon tayong mga uri ng tugma. Una, tugma sa patinig o ganap. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala kapag ka ang tao sa sayay nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Ikalawang uri ng tugma ay tugma sa katinig o di ganap. Halimbawa, unang lipon ay B, K, D, G, P, S, T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sinta ay kinapos palad. Ikalawang lipon, L, M, N, N, G, R, W, Y. Halimbawa, sa popo ang noo ng kaliwang kamay ni hindi matingnan ang sikat ng araw. Ikaapat na elemento ng tula ay kariktan. Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa, maganda, marikit, mahirap, dukha o maralita.
Ikalimang elemento ng tula ay talinghaga. Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa, nag-agaw buhay, nagbabanat ng buto, na ang ibig sabihin ay munti ka ng pumanaw at nagsisipag. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.